Dali mo dito yung mamaya ako yung case number 4. Hindi, yung gwardiya mamaya after sa kanila. So, go ahead with your update, CIDG. Yes, Case sir. number 4. Yes, sir. For another person that we requested for invitation, sir, is Jerry Cordiel, Jr., the financier and employer of the missing persons. I think, sir, represented by Attorney Rayban Abrisencia. And the last, sir, is Mr. Arnolfo Macapas E. Hankan, the driver and trustee of Jerry Cordiel, our person of interest. That's all for the update of case number 4, sir. So, thank you. Thank you, sir. For your information, yung Rosales, security guard Rosales na sinasabi mo, wala dito sa pito na nag-appear ngayon. So, you don't expect something to na malalabas ngayon dito dahil wala siya. We will invite him or subpoena that security guard for next hearing. So with that, we would like to listen. Pasensya na kayo, ma'am, at kanina pa kayo nakaupo dyan. Medyo mabigat yung usapan dito, kaya ngayon ko lang kayo pwede bigyan ng pagkakataon na magsalita. Please, ma'am, you have the floor. Introduce yourself at salita kayo. Let's start with the mother of John Paul De Luna. Ako po ang nanay ni John Paul De Luna Ramos. Ako po ay nagpapasalamat po. Una-una po sa inyo po, sir. Dahil ako po ay pinalakan at ako po ay nagpapasalamat din po ako din sa kasama ko din. Kung hindi po sa kanila, ay hindi po ako narating. Ma'am, mas maganda siguro kung tanggalin mo lang muna para marinig ka namin. Tapos pakihila ng microphone palapit sa'yo. Go ahead. Papasalamat po ako din sa kasama ko at saka po si sir, yung nandun po sa likod po. Saka po yung pong unang-una po yung tumulong po sa akin na taga TV5 para po makapunta sa Katanawan, Quezon. And then po saka po yung CIGG. Saka po ang kapulisan po ng taga Katanawan, Quezon. Saka po yung tumulong din po sa Santa Cruz, Laguna sa amin, sa akin pong pamilya. Ako po yung nananawagan po sa aking anak na si John Paul De Luna na sa kasalukuyan po ay magtatatlong buwan na po siyang nawawala. Ay ako po yung humihingi po ako ng tulong. Kung sino man po ang nakakakupkup sa aking anak, kaibigan niya na po sa akin. Ay sa isa ko pong lalaki talaga. Nag-aaral po yun. Ako po sabi ko lang po dun sa boss. Sabi ko po dun sa kay sir, kinuha po niya sa akin yan. Hindi ko po siya pinapayagan. Pinilit po niya. Sabi ko, sir, hindi po pwedeng payagan yan dahil nag-aaral po yan. Minoridad po yan. Pumunta po sa akin yung si Arnold po Makapas na pinilit po ang anak ko. Sabi ko, sige, okay lang kung hindi naman papapahamak ang anak ko. Sa madaling salita po nung December 27, napag-alaman ko na pumunta po pala ng Santa Cruz, Laguna yung anak kong yan na hindi ko naman po alam na sabi nga daw po ni sir ay isasama sa kanong tauhan niya. Sabi ko, bakit ganun? Ang sakit naman nung ganun. Nag-aaral yan, nag-module yan. Tinanggap ko na rin. Pero sabi ko, sana wag nang mapahamak. Pero sabi ko, nung pong December 30, napag-alaman ko na, sabi po ni sir na tapos na po magsabong. Sabi po ni sir sa akin na, ate, pupunta po tayo sa pulis ng Katanawan. Dahil ang anak po ninyo si John Paul ay nawawala. Sir, bakit po mawawala? Iyan po ay tao ninyo. Sabi kong ganun. Hindi po pwedeng mawala yan. Kinuha po ninyo yan sa akin. Sabi kong ganun. Sino yung tinatanong? Sir Jerry po, Gordel. Opo, Sir Gordel. Sir Gordel. Yung pong boss po nila, Sir Jerry Gordel. Jerry Gorgel. Opo. Nasaan siya ngayon? Nado nga po, hindi nga po nakikipag-organize sa amin. Pag po tinatawagan po, sir, binababaan po ako ng cellphone. Pero siya ang nag-inform sa inyo na nawawala Opo. yung anak mo. Opo, yun po talaga. Nasa kasalukuyan po ngayon hindi po siya talaga. So siya yung financier ng grupo na ito. Oh, siya po yung boss ng aking anak na si Boss. John Paul. Itong pito nawawala sa Santa Cruz, sa Laguna,
noong 29 December. Pito po sila. Ang address ay puro Barangay Bulo, Katanawan, Quezon. 5 po yung kasama, 5 po sa Bali Sindautoy, 5 po. Bali 5 po sila Utoy. Yung pong dalawa, hindi po nila kasama. Si Mr. Gorgel, nandito daw, kasama yung kanyang council. Opo. Paupuin mo dito para matanong natin kung saan napunta yung mga bata. So itong nawawala na ito, na 5, Opo, ang Ah, hindi pa po nabalik. magkakilala ito sila lahat. Opo, yung pong dalawa ko, saka po yung anak na rin ay magpisambo, magkakalala magpisambo. So, bali po ang nangyayari sa ngayon, wala pa po kami late kung nasaan yung anak ko. Kaya po ako nananawagan talaga ako po hindi ko po alam kung saan po talaga. Masakit po talaga sa akin. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, anak, nasaan ka? Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sabi ko, mahirap lang tayo, anak, pero kapit ka lang, anak. Sabi ng asawa ko, talagang anak. Sabi ko sa kanya, ako na lang ang pupunta dahil hindi ko pa rin po sir maiwanan yung isa ko ring anak dahil ganyan nga po ang nangyayari. Sige po, magdasal lang tayo na nabuhay pa yung mga anak ninyo. Po, sir. Sana makonsensya yung may hawak nila Yun sa po kanila pinaka- ngayon at sana ilabas sila. Salamat. Mabuhay. Dasal lang tayo, huwag na wala na pag-asa. Thank you po. Salamat po. Uh, Hindi naman abogado ang inibitahan. So, andyan yung abogado. Upuin mo dito at siyang tanongin natin. Siya nag-represent. Kaya nga, sir. Pero, sige lang, sir, baka may importanteng impormasyon na dala-dala yung abogado. Paupo mo dito. Si the mother of Mason Ramos, ma'am. Ang sa akin lang pong masasabi ay Sir Jerry, makipag-organize siya sa amin. Makipagtulungan siya para maano na itong kasong ito. Kasi po, ako ay balo na, single parents po ako eh. Ako po ay hindi ko po alam na umalis yung anak kong yun eh. Ako po ay nagtatrabaho sa San Isidro, ay Cons Michael, mag-awad po ng bayan. Totoo ba itong nakalagay sa record dito na ang edad ng anak mo na si Mason Ramos ay 14 years old? Opo, 14? opo. Nag-birthday po siya noong January 5. 14 years old. Bakit siya sumama doon sa mga... Kasi po, inapit daw po siya eh. Ayaw po sumama daw yung batang yan eh. Kasi po ako nagkatrabaho, sir, ay. Dumating na lang po ako, sabi ng mga kapatid na sinama daw po sa sabungan na yun. 14 years old. Nawawala. Opo. Nadamay ito, sigurado. Alam po nagabuhay sa kanila eh. Balo na po ako. So sige po, mananawagan naman tayo uli doon sa may hawak dito. Kawawa naman yung bata, dinamay. Di ba? Nag-aaral po. Batang bata pa ito, 14 years old, tapos idamay sa ganong problema. Sir Jerry naman po, hindi malaang natawag sa akin. Natawag kami, napagpatayan kami cellphone. Alam ko po, wala nga kayong pamasahe papunta dito. Cellphone pa kaya, makabili kayo ng cellphone, kaya kawawa naman yung bata. Papabiya ako na pati po sir, yung mga anak ko maliliit pa. Malalakad po namin pupunta po sa mga asikaso namin ito. Sige po, ako po ikuan. I'm lost for words, ha? Sa Tagalog pa, ako'y nawawalan ng paano yung Tagalog yan? Basta I'm lost for words. Kung paano ko express yung aking pagdalamhati pagkawala ng anak mo. Sige lang po, ma'am. Magdasal tayo. Kumsek, ikaw yung legal ni Juan? Cordial? Good afternoon, Mr. Chairman. I am Attorney Raven Abrenica, and I am representing Jerry Gurgel. Kaya nga, tanong kami kung anong itatanong namin sa iyo, wala ka mang alam. Anong knowledge mo doon sa activity ni Cordial? Your Honor, this representation, Pakitanggal,
Your Honor, I was only engaged to signify Mr. Gurgel's intention to cooperate. Sandali, Atty. Out muna, sandali. Pag administer mo na out. Dali lang, sir. Tingnan lang natin. Okay, ganito po yan. Ha? Kailangan namin yung nirepresent mo para as a resource person. Ha? Baka inisip niya, suspect na kagad siya. Bakit abogado kagad pinadala niya dito sa hearing na ito? Resource person po siya. Kasi buhay ba siya ngayon? Yes, sir. He's still alive, sir. Buhay siya. Yes, sir. Pinadala ka niya dito. Yes, sir. Anong sabi niya? Bakit ayaw niya pupunta dito? Yes. To be frank with you, Mr. Chairman, he's not used with this kind of proceedings, and he would like to tell you, sir, that he will be available in the next scheduled hearing, Your Honor. Yun nga, ang problema nakabakasyon kami. Gusto niyo, sige, extend ng hearing. Sige lang, for la patria ito. Magkakandak pa kami ng another hearing para mapagbigyan kayo yung kliyente mo. But anyway, may mahalaga ba siyang gusto iparating sa committee na ito? Para pakinggan ka namin dahil marami pa kaming kakausapin na resource persons. As per my client's instructions, Your Honor, he will be cooperating truthfully in order to shed light into this investigation, Your Honor. Okay, so siya ay financier nitong grupo na ito. For what have been conveyed to me by my client, Your Honor, he is the employer of this 5, Your Honor. When you say employer, ano palang trabaho niya, ano palang negosyo niya? I believe he's maintaining a farm in Katanawan, Your Honor. Huh? A farm, a game farm. Game farm, manukan, may manukan siya. Yes, Your Honor. Yes. Itong 5 na ito, mga empleyado niya. I have to clarify with regards to that employer-employer relationship, Your Honor. Yun nga dapat pumunta siya dito para siyang tanungin namin. But anyway, Senator Tolentino. Chairman, kanina po meron dalawang magulang, si Mrs. Ramos at si Mrs. De Luna, na tumatawag lagi kayo na pinagbababaan ng telepono para tungkol sa anak nyo. Ito kaya yung boss niya, yung kliyente niya, yung nagbababa ng telepono? Yun ba yun? So, paano mo sasabi nagko-cooperate yung kliyente mo, itong tinatawagan itong mga magulang, ibinabagsakan ng telepono? Your Honor, that was the information given to me by my client. But now that I have heard their side, I will convey to him that we contact them immediately, Your Honor. Chairman, dahil sa sinabi niya, pwede kayang itong abogado, Panyero, i-dial mo yung number ng yung telepono ng kliyente mo at mamaya ipapakausap natin doon sa dalawang magulang. Kaya mong gawin yan? Maybe later, sir, we can arrange some kind of a meeting with them, Your Honor. Ayun po, pumapayag siya, Mr. Chairman, na tatawagan niya yung kliyente niya para makausap yung dalawang magulang dito na laging binabagsakan ng telepono. Yes, dapat gawin natin yun. Huwag mo masyado. Salamat. Huwag ka muna umalis. Dito ka lang muna, di-dispense ka muna namin, pero pagkatapos ng hearing, tawagan mo yung boss, yung kliyente mo para makausap yung dalawang magulang na matagal lang pinagbabagsakan ng telepono. Your Honor, I can also give them my personal contact number so that they can contact me directly, Your Honor. Pakabagsakan mo rin ng telepono. Hindi po mangyayari yun, sir. Salamat. At may alam ka ba, during that day, yung nawala yung 5 na ito, yung boss mo ba, yung nirepresenta mo ngayon na boss ng mga anak nila, panalo ba siya nung araw na yun? Sa sabong? Panalo siya? I'm not yet privy with that matter, Your Honor. Okay. Thank you. Salamat. Sir, we will, ma'am, maraming salamat sa iyong dalawa. Gila? Makikita rin natin yon. Kung hindi natin makikita yung mga anak ninyo dito sa lupa ngayon, makikita natin sila sa langit. Hopefully, makikita natin sila sa langit. Lahat naman tayo mamamatay. Lahat naman tayo pupunta sa ibang mundo. Kinikita natin sa langit pag hindi natin makita dito. Ha?
So, daan na kayo sa opisina mamaya. Bibigyan kayo ng pamasahe nung opisina ko. Thank you po. Maraming salamat. Yung, we'll proceed to the, kasi, last meeting, ang PAGCOR ay umiiwas sa responsibilidad doon sa issue ng CCTV. Ito namang mga tatlong sabungan ng itong tatlong sabungan na kinukonsider natin na crime scene dahil doon sila last na nakita bago sila nawala yung mga hinahanap natin mga missing persons. Itong tatlong sabungan na ito, gusto ko lang banggitin. Number 1, Manila Arena, New Panaderos Extension, Santa Ana, Manila. Number 2, United Association of Cockpit Owners and Operators of the Philippines, Incorporated, Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Royal Octodome Inc. Incorporated, Barangay Tangob, Lipa City, Batangas. Itong tatlong arena na ito ay wala talagang CCTV. At in-explain kanina ni Mr. Atong Ang na ongoing construction at saka yun, ongoing construction kaya walang CCTV nung hinahanap natin. Nung tinanong natin yung PAGCOR, sabi ng PAGCOR, hindi nila responsibilidad yung pag-enforce ng installation of CCTV because it belongs to the local government. Dahil ang local government per local government code are the ones issuing permits for cockfighting activities. So, ngayon, inibitahan natin yung anong tawag sa inyo, Sir, Mr. Levi Pacundo? You are Bureau of Permits and Bureau of Permits po, sir. Bureau of Permits Yes, Your Honor. ng Manila City Hall. Opo. So unang-una, tanungin kita, meron ba kayong city ordinance na nagre-require sa lahat ng mga business establishments na kailangang maglagay ng CCTV bago kayo ma-issue ng permit? It's actually a requirement po na kailangan po ang CCTV. But however, with the ease of doing business, we issue the permit and then we inspect. In the case of Manila Arena, ang Manila Arena po kasi is, yun po yung pangalan ng mismong site nung arena mismo. But the one running it po, ang lessor po niyan, is actually Star 8. Sila po ang Yes, it's acknowledged by meron po silang Lucky Star 8. CCTV, pero katulad po ng sinabi ni Sir Charlie kanina, hindi po yata sa lahat pa at that time. But this time, I think, sarado po kasi sila, sir, for the longest time during the pandemic. So, ngayon po, meron po silang CCTV, pero hindi po sa buong perimeter yan. Selective CCTV lang. Kung saan lang dapat gustong lagyan, doon lang. Yung hindi gusto lagyan, hindi lagyan. In-inspection mo man kaya? Na-inspection mo? Hindi pa po sila na-inspect kasi nga po, sarado po yung site. Ngayon lang po yata sila nagkaroon. Wala po kasing activity na ganun, sir. Eh, paano nakapag-operate kung wala pang permit? Well, may permit po May permit? sila. May permit po sila as a lessor. As a lessor? At saka, meron pong permit, tatlo po ang permit nila as a lessor, as a business permit po. Yung business permit, na-issuehan nyo sila ng business permit. Meron po silang permit. So, sabi mo requirement before the issuance of business permit, yung installation ng CCTV. Yes, Did you inspect that Hindi po, ang inspection po, sir, is after the fact. after? Because a permit, sir, is only a privilege. We can always cancel and revoke the permit. Now, however, yun po kasing pag-apply ngayon ng business permit is online. Lahat po Online. siya kasi based on ease of doing business ay kinonsolidate na po lahat sa LGU. Pagkatapos po ay ini-inspect po sila after the fact. Ngayon po ay kaka-apply lang po ng mga business permit. In fact, ongoing hanggang March 31st ay in-extend po ang pag-apply ng mga business permit. So for 2022,
ay meron po silang permit for admin office as a lessor po. At saka yung isa po ay voluntary association. At saka po yung tungkol sa mga events po. Kasi po yung pong Mr. Chairman, ginagawa nila medyo is naguguluhan lang tayo. Yes, sir. Yes, sir. Can you cite to me that particular provision sa ease of doing business o sa ARTA, no? yes po, Anti-Red yes Act, po, yes po. Jen. na nagsasabi na pwedeng i-waive yung mga requirements, i-issuehan nyo na ng business permit? Ah, Ano bang ganong provision? awa- Ako author ng ARTA eh. Wala akong alam na ganon. Hindi naman po sir, yun po kasing sa CCTV mismo sir. Yeah, ay- CCTV is one of the requirements. Opo. Pero sabi mo, hindi, wine-waive na muna yung pag-install ng CCTV dahil sa ease of doing business or ARTA, ini-issuehan nyo na ng permit. Anyway, pwede namang i-revoke anytime. Opo. Cite to Yes, me right that po. particular, that specific provision The that would allow that. Yun pong sa CCTV sir was not provided in the Wala ARPA nga. po. Wala po siya sa Pero ARPA. na may city ordinance na kailangan may CCTV, hindi Yes ba? po, kailangan po O, may saan tayo CCTV. lulugar ngayon? Yun po kasi sir, after the fact po yung ating inspection po niya, yung una po kasi meron po siyang mga clearances coming from the building, coming from barangay, yung po mga yon eh. Still, I cannot reconcile, Meron kayong requirement before you issue the business permit. Opo. Hindi complied. I-issuean niya ng business permit, saka na yung compliance. That's what you're saying. Doon po sa ease of doing business, doon po Cite to me the dumarating specific yung provision inspection that po. would allow that. No po, not Wala nga, walang CCTV provision po. nga eh. Opo, not the Precisely. CCTV po. So I cannot reconcile. Opo. Yun po kasing sa CCTV sir, sa So maski ordinance sino, po siya. bibigyan niya ng business permit maski hindi pa complied. Ay, hindi po sir, hindi po Ay, siya. ganun sinasabi mo eh. Hindi po sa Wala pang CCTV, which is a requirement, pero binigyan nyo na ng business permit, saka na lang i-comply. Meron po sila sir CCTV pero limited lang po yung CCTV katulad po ng sinabi nila kanina. At Well, I'm not talking about whether sufficient or insufficient. The fact is, requirement yung CCTV. requirement po yan per ordinance Walang po. CCTV, in-issuean nyo ng permit. At saka na lang sabi mo, inspeksyonin. That's your statement. Opo, doon po sa, nakalagay din po sa Oh, permit. who's violating what? Who is violating what? Yun po kasi yung sa CCTV po sir, hindi kasi siya masyado nakafocus doon sa ano eh. Yun doon po lang siya sa mga permits na Anyway, binibigay po. Mr. Chairman, magulo yung statement, mahirap intindihin. Opo. Yes, sir. Thank you very much. We will get back at you, Mr. Levi Pacundo. Andyan pala online yung remaining families ng case number 4. Pakinggan muna natin sila. Sandali. Kasi inibitahan natin si Mr. Miss LG Biscante. Ikaw ba yan, ma'am? LG Opo, sir. Biscante? Yes po. Go ahead po. Go ahead. Pwede ka na magsalita. Pakinggan ka namin. Ako po si LG Ignacio Biscante. Asawa po ako ni Nazareno Biscante. At kapatid ko po yon si Ricky Boy Ignacio. Pumunta po sila noong December 27 sa Sabungan, sa Santa Cruz, Laguna. At pag Nawala. How about Mr. Efren Tiposo? He's online. Andiyan na, bumalik na. Ma'am, hello po. LG Biscante. Sige ma'am, patuloy mo. Po, sir. Noong December 28, nakapaglaban pa po yung yung asawa ko po at saka yung kasama nila ng mga bandang 9. Nag-chat po yung asawa ko na nanalo daw po yung manok nila na tinarian niya. Tapos nung December 29, 5:54 AM, nakatext pa po yung asawa ko doon sa kapatid niya na si Segundo Biscante na wag na daw muna mag-text or tawag sa cellphone ng kapatid ko yung si Ricky Boy kasi may ibang tao daw na nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko. Yung oras na yon parang doon po sila sa cock house noon. Excuse me.
Sandali. Po. Sino yung tao na may hawak ng cellphone ng kapatid mo? Hindi po nila kilala, tapos yun na lang po yung last na text ng asawa ko. Nung sinubukan na namin tawagan yung asawa ko, hindi na po siya makontak at saka yung kapatid ko. Wala na naman. Balikan ka namin mamaya, LG. Lipat mo tayo kay Efren Tiposo. Sir, balikan ka mamaya, LG. At Tiposo mo na kasi putol-putol yung signal mo. Pakiayos mo na, ha? Pakiayos mo na para balikan ka namin. Mr. Tiposo, you have the floor, sir. Sir, Yes po. ako Efren Tiposo. Ito nga hitabo ita akon anak, dira ko ito maaram kon din ito ira kumadto, ito nga ira pakibulang. Para man ito alam ito nga ira pakibulang kay di man lang ako diya Samar ha, barangay Tugas Daram Samar. Amo na ito akon baga. Waray yung ginagamit mo ang salita ngayon, waray. Right Pwede siya ka kay magtagalog. Manong, pwede ka magtagalog? Nung Efren, kaya mo magtagalog? alam pero konti lang. Hindi, sige lang, try mo lang para maintindihan ka ng nakikinig sa iyo ngayon. Magtagalog ka kahit hanggang saan lang kaya mo magtagalog. Sige po, Sir, ito. patuloy mo. Ang pagkakalam ko sa anak ko, nandyan daw sa kuwan sa arena sa Bungan sa Santa Cruz, Laguna. May nagtawag daw yan sa anak ko na babae na nandoon daw sila nakikisabong. Sabi ng anak ko si Bebe, sabi niya na, "Kuya, mag-ingat ka dyan. O kuno, be, walang problema." Ang last nila na kuwan, yung laban nila sa kuwan daw sa 29 ng December. Saka yung tinawagan ni Bebe, hindi na daw na kukontak si kuya niya. Ang nagpaalam sa akin si Segundo Biscante. Hinanap yung cellphone namin na number. Nawawala daw yung anak ko. Sabi ko, bakit naman nawawala? Ay nakikisabong lamang lang yan. Yan Ano ang po pagkakaalam trabaho ko siya. niya? Manong, ano po trabaho niya? Anong trabaho ng anak mo? Handler. Handler ng Yan manok? kay Jerry Gullier siguro yan. Jerry Godillier. The same person? Yung nirepresent na abogado? Okay, sige nung, padayon. Si Jerry Godillier daw yung amo nila. Pagkakaalam ko, sabi ni Segundo Biscante. Sabi ni Segundo Biscante, nawawala daw. Parang naglaho na parang bula. Sabi ko, bakit naman? Yan lang naman ang inaasahan pa naman sa mga kapatid niya na tumutulong sa akin. Kasi may ano na yung katawan ko, mayroon ng karamdaman. Yan lang nagbibigay sa amin ng tulong sa amin. Kahit konti lang, nakakapagpadala ng konting pera. Yan lang. Imbis na yun lang inaasahan namin, yan, siya pa nawala. Yan lang, sir. Okay na tayo. Sige Ang lang, panawagan ko hanapin niyan, natin. yung anak ko makauwi lang kung buhay pa siya. Lagi kong pinagdadasal sa Panginoon. Sana Sige po. makauwi yung anak ko. Narinig namin yung sinasabi mo. Tulungan po natin hanapin yan. Nandiyan yung ating kapulisan, no? Nakikinig. Hanapin Sir. hanapin lang yan. Hindi sila hihinto. Hanapin Salamat, talaga sir. yung mga Salamat. anak nyo. Ha? Long, Salamat maraming sa salamat. tulong. Efren Tiposo. Thank you. Balikan natin si LG Biscante. Naputol ka. Pasensya ka na. Ano yung trabaho ng husband mo?
Gapper po siya, sir. Ano, no? Gapper po. Siya yung taga-Tari po, sir. Taga-Tari. Gapper. Opo. Ang boss niya, Si Jerry Goriel po. Okay, sige. Salamat. Sige, tuloy mo. Ano yung sinasabi mo kanina? Nawala na naman. Noong ano po, noong December 29, 5:54 AM po, yung asawa ko po nakapag-text pa po doon kay Segundo Viscante na ang sabi niya, wag ka daw muna tumawag or text sa cellphone ng kapatid ko, yung si Ricky Boy, kasi may tao na daw pong nagkalkal sa cellphone ng kapatid ko, sir. Tapos nung sinubukan po naming tawagan sila, hindi na po sila makontak noon. Tapos dapat nung 29 may laban pa sila noon. Tapos 30 pa po yung uwi nila. Tapos ang sabi ng security, nag-out na daw po sila ng 29. Tapos wala namang oras na nakalagay kung anong oras sila lumabas noong 29. Tapos noong mga bagong 1 week po ata yung nawala sila, tumawag po yun si Boss Jerry sa akin na sinabi niya na yung mga kamag-anak daw po namin na nawala ay wala na po, patay na daw po. Kasi may tumawag daw po sa kanya. Kailan sinabi ni Boss Jerry? Mga 1 week po, bagong nawala sila. 1 week pagkatapos silang nawala, siguro. After. Opo. 1 week after Opo, na. sir. Kaya nga very important na andito yun si Boss Jerry mo, attorney. Saan yung Kasi attorney? nung tinanong ko po siya kung sino po yung tumawag sa kanya, sabi niya po, kakilala lang daw po niya yung tumawag sa kanya. Sabi niya ganun. Tapos, Nung sinabihan ko siya na sana po yung yung bangkay nila kung sakali patay na po sila, sabi niya hindi po daw mahanap-hanap, sabi niya ganun. sige. Ano pa? Sige pa. Yun Ano lang pa? May po. sabihin ka pa? Wala na po, sir. Sige, maraming salamat, LG, ha? Dasal lang, dasal, na sana buhay pa sila. Sana Kung nga sila'y po, patay sir. na, sana ma-recover pa natin yung kanilang mga katawan para may living nyo properly. Sige po, maraming salamat, LG, ha? Thank you. Balikan natin yung business permit. Si Miss lipat muna tayo doon sa Miss Leilani Peñarroyo. Saan kayo, ma'am? Santa Cruz, Laguna po, Your Honor. Yes, the same question will be Business thrown Permit at and you. Licensing Yung Office. sinagot kanina ni Mr. Pacundo. Tungkol po sa CCTV, Your Honor. Po. Opo. May kautusang bayan po ang aming bayan na nag-aato sa paglalagay ng CCTV. Pero sa malalaking gusali lamang po, bahay kalakalan at itatayong subdivision. Yun lamang po. At ang iba pa pong saklaw ng kautusang ito ay yung pong mga bangko, money changers, lending institutions, pawn shop, gasoline station, internet shops, private schools, pabrika, pribadong pamilihan, shopping malls, pampublikong paradahan ng mga sasakyan or terminal, bar, restaurant at bahay aliwan po. Yun lang po ang saklaw ng aming ordinansa. Yung 2013 pa cockpit, po hindi kasama? Hindi kasama? Hindi po. Ha? Hindi po. Kasi nung ginawa po ito ng aming Sangguniang Bayan, taong 2013 po, wala pong nakalagay. Na sana nga po ma-amend. Business, nakalagay doon. Business, Opo eh. business establishments, di ba? Opo. Ito sabungan ba? Hindi ito business. Your Honor, hindi po kasama sa ordinance na ginawa ng mga konsehal namin o mga panahon. Hindi nga. Hindi nga. Tinatanong kita kasi pag sinabi mong business establishment, hindi man sinabi hindi man in-identify doon na sinihan, grocery store, sari-sari store, gas station. Hindi naman in-identify kundi business establishment lang. So ito sa Bungan, maraming business dito at saka monkey business na nangyayari, di ba? Hindi ito kasama. Hindi po. Identified na.
Okay, wala na kami makukuha sa iyo, ma'am. Kung ganun, hindi kasama. So, Opo, Your Honor. sana isama ninyo. Opo, nililimit lang po ng Section 4. Yun, alam mo, Opo. to be honest with you, yung bayan ninyo, dyan ang pinakamaraming nawala na tao sa sabungan. Dyan yung 4 na cases ng disappearances. Last known whereabouts nila, dyan sa sabungan sa anong barangay yan? Barangay Palasan po, Your Honor. Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Yes po. Dyan sila last nakita bago nawala. Opo. Salamat po, ma'am. Salamat po, Your Honor. Yung isang in charge ng business permit, naka-online siya, si Kumsik. Yung naka-online. Sir, yung isang naka-online dyan na business permit in charge ng Lipa City. Andyan ka pa ba? Sir? Miss Regina Simangan. Divine Simangan po, sir. Divine Ah? Simangan. Divine Simangan. Yes po, sir. Yes, ma'am. If you were listening to our discussion, the same question will be thrown at you. Any comment? Yes, sir. The City of Lipa has an existing general ordinance mandating business establishments in Lipa City to install closed-circuit television inside and outside their premises. This was passed on in 2013, sir. Nawala. So nakalagay dito sa inyong city ordinance na included as included dito if the capitalization is 1 million or more. Yes, sir. So yung bang sabungan diyan, ang capitalization diyan more than 1 million? I heard you mention about Royal Octadome, sir. Royal Octadome, its capitalization exceeds 1 million, sir. Oh, exceed 1 million. Therefore, you require CCTV installation before issuing a business permit sa kanila. I regret, sir, kasi nung kumuha po sila ng permit, they weren't operating yet, but they signed an undertaking that they will comply with all the necessary requirements na hindi pa po nila na-comply. But yes, sir. And we tried to visit the location of this Royal Octadome, but we weren't able to enter the premises, sir. We weren't allowed entry to the premises. Why? You are business permit of the city of Lipa, and you're not allowed to enter the establishment, the business establishment that you want to inspect? Yes, sir. Regretfully, sir, we weren't allowed. Only the guard was talking to us. But even with my mission order brought by my staff, they weren't allowed entry, sir. And I was calling the person who processed the permit. Then up to now, we cannot reach that person. Hindi, dapat incumbent on your part to cancel the permit. Pag ganun, uncooperative sila ayaw lang magpa-inspection. Kayo nag-issue ng permit, pwede naman siguro i-cancel ninyo. Bakit hindi nyo kinancel? Yes, sir. I will recommend, sir, the closure of this establishment, sir. Dito ba yung manager? Manager, sandali ma'am. Manager ng Octadome? Nasabungan. Octadome, sir. Royal Octadome. Royal Octadome. Kumsek, andito? Wala rin. Attorney, sinong pwede sumagot dito? Bakit ayaw ninyong papasukin yung business permit ng Lipa? Mr. Chairman, we cannot confirm if that is true. We have to check the security. If someone from the business permit personnel came to our... You cannot confirm, but sinasabi na nga nila ito na sila na nagsasabi na hindi sila pinapasok. Bakit may tinatago kayo dyan na
ayaw nyo makita ng No, ibang Your tao? Honor. As a matter of fact, we are open for, we have coordinated with the National Bureau of Investigation for an ocular inspection. I think that is scheduled on Monday, Mr. Chairman. Sige. Ma'am, anong gawin niyo ngayon, ma'am? Lipa. Business Sir, permit. yes, sir. I will recommend to the city mayor, sir, the closure of this establishment. Thank you. Thank you. We need actions. Gawin niyo dapat ang papel niyo. You are there to regulate. Kasi nga, sabi ng PAGCOR, hindi kanila papel yan, sa inyo yan. So sana naman you do your share. Ha? Maraming salamat, ma'am. Thank you, sir. Salamat. Okay po. Mr. Chairman, Yes, Senator Tolentino. kanina po merong isang business licensing officer na salita na wala daw sa ordinansa nila na magkaroon ng CCTV. Sino po yun? Sino po? Ayan. Bayan po, ma'am. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, Laguna po. Isang tanong lang po ako, isang tanong at kalahati. Sa Santa Cruz po ba, meron tayong isabong off-cockpit betting station? Yes po, Your Honor. Meron. Kung kayo po ay makikipag-usap sa PAGCOR o kung sino man po ang nagsusupervise nitong OSBS, na bagamat hindi ko pa rin sinusuportahan, o CBS, hindi ko pa rin sinusuportahan yung teorya na may karapatan sila mag-issue ng lisensya, doon po sa kanilang regulatory framework na nilabas ng PAGCOR, nakalagay po doon na bago po ma-issuehan ng lisensya ng pamahalaan lokal, ay kailangang merong 4 na CCTV cameras. Ang tanong ko po, ito po bang mga isabong off-cockpit betting station sa inyong lugar ay merong CCTV cameras? Your Honor, sa ngayon hindi ko po alam. Yun po ang totoo. Pero nag-ooperate po yung off-cockpit betting station sa Santa Cruz. Nag-ooperate At po. hawak ko po yung regulatory framework ng PAGCOR, nakalagay po dito sa page 8, minimum surveillance system and coverage requirements. PAGCOR has mandated for all gaming sites to have a CCTV system. At least 4 cameras shall be allocated within gaming site premises. Additional number of CCTV cameras may be required depending on the approved gaming site layout to ensure there are no blind spots. Number 4, CCTV cameras must be operational 24 hours a day, 7 days a week, regardless of gaming site operating hour. Kaya ko lang po nabanggit ito, dahil kung nag-ooperate na po yung off-cockpit betting station, ay dapat po na-alerto na ang pamahalaan lokal na mag-synchronize sa pangangailangan na magkaroon din ng CCTV cameras doon sa nabanggit niyong lugar kanina. Tama po ba yan? Yes, Your Honor. So siguro po, mungkahi ko sa inyo, i-synchronize nyo yung requirements ng mga CCTV para hindi na po maulit itong kalituhan dito. Yes po, Your Honor. Ngayon pong alert level 1 na po ang Laguna. Sinisimulan na po namin nung March 1 pang inspection po uli. Salamat po, ma'am. Salamat Thank you po, Your Honor. Thank you, Senator Tolentino. A while ago, Paymaya promised that after the break, they will provide the data needed by Senator Tolentino. Do you have it right now? Attorney Eloisa? Paymaya and GCash. Paymaya, GCash, ask for 1 day. Bukas na daw. Pero ang Paymaya, after lunch. Okay? Yes, Your Honor. During the break, we conferred with the sales team of Paymaya. So since February 8, and this is the date that they started accredited this Isabong merchants. Since February 8, there was a total of 580 million total cash in relation to this Isabong merchants. And then from this 580 million, Paymaya generated 2.9 million as revenue. February? Yes, Your Honor. Only this year, yes, Your Honor. 580 million. But the revenue
generated by Paymaya from this 580 million transactions is just 2.9 million. 2.9 million. Any more data that you can share with us? That's it, Your Honor. So satisfied ka, Senator Tolentino? Mr. Chairman, yung, Go ahead. yung Yeah, tanong ko po kanina, can we isolate or identify the bets and the income generated by Paymaya relative to OFWs betting overseas? Oh, we'll get back to you, Your Honor. Maybe we can just submit a position paper letter to the committee on that. Pangalawa po, sa Paymaya ba, bagamat merong mga Bangko Sentral circulars dito na ini-implement, for instance, BSP Memorandum Number M-2018-002, nalalaman din niyo po ba kung ang nagtaya o ang kinunan niyo ng ano bang tawag dito, commission po ito sa digital financial services ay minor? There's no, it's impossible, Your Honor, because there's a KYC done by Paymaya. So you cannot, Know your create customer. an account, Your So Honor, know your customer, so if it is because you have to minor, submit verified valid IDs. so there is no way of segregating minors or minors pretending to be elderly to identify whether the money came from a minor bettor. Walang ganon. Yes, Your Honor, I confirm. So, but you are required to ensure due diligence so far as our current drive. There is an executive order issued by the president. This has something to do with online illegal gambling before. This is 2017. Paano niyo po ginagawa ito? Lalo yung mga advisory relative to anti-money laundering. Kung dito pa lang sa minor, hindi niyo ma-identify. Your Honor, we only rely on the IDs, those government IDs that were submitted by subscribers to us. So kahit po grade 7, grade 6 ay pwede talagang makataya dahil hindi ma-identify ng mga electronic money issuers kung minor po yung gumagamit ng sistema. Tama po ba yun? It could be, Your Honor, and this I just surmised. It could be that, let's say, I have my own account in Paymaya, and then maybe someone will borrow my Paymaya account and use it to fund their Isabong account. That, Your Honor, that's beyond the control. That's totally impossible for Paymaya to determine. So pwedeng malusutan? In that given example that I gave, Your Honor, So kung yes. pwedeng malusutan ng minor, pwede rin malusutan ng mga money launderers at mga terrorist financial activities. I wouldn't go that far, Your Honor. But as I said, Your Honor, we only rely with our own KYC process. Thank you, ma'am. And I'm sure that the same answer will be generated from GCash. Your Honor, good afternoon. Thank you, Your Honor. As part of GCash, Your Honor, it is impossible for minors to engage in Isabong, Your Honor, because there are risk rule embedded in our system that prevents minors from playing online Sabong. Ano po, sir, kung next hearing may pumuntang minor dito na mag-witness na nakataya na sila? Your Honor, I am not saying that the system is perfect, Your Honor, but there are secondary what is this?
Safeguards. Safeguards, Your Honor, as like the daily Alam mo kasi, attorney, yung, reconciliation reports, Your Honor. attorney, yung pag-enroll mo sa GCash, di ba? Yan ang sinasabi mo, may safeguard kayo dahil in-indicate doon yung edad, di ba? What if ako minor, pag-enroll ako sa GCash, lagay ko pangalan ko. Hindi yan fake account ha, totoo. Pero ilagay ko sa edad ko doon sa pag-enroll ko is 18 or 19 years old. Lusot pa rin ako. Magkapagsusugal pa rin ako. Hindi ho pwede, Your Honor, kasi nagsasabit ng verified IDs at saka camera capture yung customer bago payagan mag-register sa GCash. So if a minor poses as an adult, mahuhuli po. Hindi po. I don't think na full proof talaga na mahuli ninyo dahil in fact maraming minor na nakapagsugal talaga eh. So that goes to show that hindi full proof yung system ninyo. Mayroong hindi naman ho perfect ang system, kaya nga may secondary layer ng protection, yung daily reconciliation report where we query all the users and make sure that only adults can engage in the online sabong. Any more questions, Senator Tolentino? Senator Lacson, sir. Yes. Sir. Nag-start na ba kayong mag-accept ng national ID as a requirement, documentary requirement? Di ba may EO na inisyo si Presidente and there are more than 2 million national ID possessors right now according to PSA. Pinapayagan nyo na? I will have to check. In compliance do sa EO 160, 160 or 162? I'm not sure anymore. Pero nag-issue to accept or to authorize yung submission ng one single identification, which is the national ID, yung PHS number. I think it will solve the problem, Your Honor. Yes. We do that. If there's already a directive to use the... Same question, magkano na pumasok sa system ninyo do sa isabong lang? We are into it, Your Honor, the office. We just want to clarify that we do not get anything from the Sabong bets because GCash is not a betting platform. It's only a payment channel. So so hindi naka-register. Yes, the customers cannot directly bet from their GCash wallet. We only load the Sabong wallet of Pitmasters, Your Honor. So it's another platform, not the Yes, Your Honor. GCash. Yes, Your Honor. In fact, because consumer experience that when you try to play online Sabong, there's a caution that you are being redirected to another platform outside of GCash platform, Your Honor. So hindi GCash. Yes, Your Honor. Thank you. Maraming salamat, Atty. No. Your Honor, Senator if Aya. I may add, Your Honor, same procedure with PayMaya. You do not actually bet or place your bet using through PayMaya because you're directed to the website of Pitmaster or Sabong International to actually place your bet. They're just used as it's a digital I wallet. understand. Parang pag nag-reload ka sa RFID, Yes, exactly, Your Honor. pero nakalista yung isabong doon sa Yes, PayMaya. yes, Your Honor. Nakalista rin sa GCash yung isabong. Yes, Your Honor. Because they are accredited merchants. Yes. So hindi direct yung payment. It is coursed through that particular Yes, Your Honor. tawag doon, platform or Yes, Your Honor. web, That is correct. whatever. Your- Kasi pag nagre-reload kami sa RFID, hindi naman talaga GCash eh. Magre-reload ka lang sa GCash mo para makapag-reload ka sa... So you can access yes, Your Honor. That So is that's correct. the procedure. Same. Yeah, thank you.